tunay na isang dahilan kung bakit kami narito ay gusto ko rin makapakinig sana ng mga sermon na nanggagaling dito sa Tugigira. Dahil nung Wednesday, nag-usap kami ng aking asawa na pagdalo namin sa meeting sa Itiage ay dadaan kami ng Tugigaraw ng Sunday para, yun nga, para makita kayo, hindi lang yun para makasama, at yun nga yung sabi ko, para makapakinig din ng mga kapwang lingkod ng Diyos, na kung saan ay gusto ko naman sanang umupo, no? Ako umupo eh. Sa oras na ito. Pero nung Friday night ba? Friday night, ng umaga pala, ay nag-message si ating mahal na pastor, ang aming ninang, no? Na kung pwede daw ay ako po yung magsasalita sa inyo. Sabi ko, ang purpose kung bakit kami dadaan ay ako naman ang makikinig dahil every Sunday ako'y nakatayo sa aming church. Paminsan-minsan ginagamit ko rin yung aking kasamahan doon. Pero actually, yung aking youth pastor doon ay talagang sa youth siya pinapatayo. Pero minsan, pinapatayo ko rin pag tawag dito, divine service. So, yung puso ko, gusto kong makinig talaga. Pero, ganun po man ako'y nagagalak, isang malaking pribileho din sa bawat isa, especially sa akin, na kung saan ako'y makapagbibigay ng mensahe ng ating spiritual na pamumuhay at isang malaking pribileho din na kung saan ay ito yung pagkakataon talaga na gusto ng Panginoon. Amin po ba? Amen. Bless na bless ako sa mga bata kahit tignan mo sila pag silenso ngayon. No? Naalala ko nung unang panahon na ako'y nagpangamit din sa Panginoon, nagsimula din ako sa mga ganung bata. No? Kung kayo ay SM, kami naman ay ibang hindi lang SM, Sirop Timanga. May mga silong din ng mga marami doon sa pinagturuan ko kasi nung una ay ang daming mga kahoy. May langka, may mga avocado, no? Talagang ang daming ang dami rin mga bata nung unang panahon. So, nabe-bless ako pag nakikita ko yung mga bata kasi sila yung pinaka-importante. Hindi ko sinasabing hindi tayo importante sa harapan ng Panginoon. Pero pag pinag-aralan natin ang Biblia, sila po yung pinaka-importante sa karihan ng Diyos. Yes. At ginamit din ng ating Panginoon yung kanilang buhay para maging challenge sa atin na kung gusto natin makarating sa karihan ng Panginoon ay magiging halintulad daw tayo sa isang bata. Bakit kaya gano'n ang gusto ng Panginoon? Kasi ang bata, no, hindi po yan nagtatanim ng sama ng loob, di ba? Inosente yan, kahit ore pabasulon da. Sino bang nakakaintindi ng Ilocano dito? Ilocano kami. Lahat ba nakakaintindi ng Ilocano? Kasi sa amin, sanay po ako magsalita ng Ilocano kasi fluent po ako Ilocano kasi Tagaylan po Ilocano ako. Kamabayan ko sila, Madam at Sir Jan, no? Taga San Antonio rin sila, no? Sa Siete, kami sila Siete, no? 17, sorry. 21-17 yung kanilang barangay. Amin naman ay, kung gusto nyo mamasyal, gusto nyo mag-relax, pagpagod kayo, no, physical and emotion, pupunta kayo sa amin. Ang lugar namin ay talagang sikat ngayon. Yung Abuan River. Doon pala yun, no? Kung gusto nyo yun, no? So, ang araw na ito, alam ko na ang araw na ito ay nilaan natin para sa ating Diyos, una, pangalawa, para sa ating spiritual na pamumuhay. Amen? Amen po ba? Amen. So wala tayong ibang hangarin kundi makita yung kagustuhan ng ating Panginoon sa ating buhay, lalong-lalo na
sa lugar na to na kung saan ay nakikita ko yung yung ginawa at gagawin pa ng Panginoon sa lugar na ito sa pamamagitan ng bawat isa sa inyo. Amen. Amen? Ano po ba? Kasi hindi po aksidente na sa layo ng inyong dating church ay dinala kayo dito. Sabi ko nga nung nakita ko na natapos na itong church, nagdadaos na kayo ng gawain dito, sabi ko, wow, ang Panginoon gumagawa ng talagang sobrang himala, sabi ko. Kasi iniisip ko, nung andun pa kayo, kung sino yung mga natuli na ng kanilang mga puso o na-encounter yung Diyos sa kanilang buhay, kung building ang pinag-usapan, sabi ko nga, ang ganda ng building, di ba? Ang ganda ng building. Pero kung sino yung mga pumupunta doon noon, kayo-kayo lang na unang naligtas. Pero sa lugar na to, alam ko na pagdating ng tamang panahon sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos at sa inyo bilang tinawag ng Diyos sa gawain, kila pastora, ninang, sa bawat isa inyo, sa mga leaders, sa mga pastor na kasama, gagamitin kayo ng Panginoon sa lugar na to para makita ng buong linaw ba ito? Opo. Linaw. Linaw is. Na buhay ang ating Diyos. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Kaya naalala ko, nung sinabi ni Pastora, sinabi niya kay Mrs. na kung maaari, inaasahan ko at naniniwala ko mga anak na willing kayong paggamit sa ating gawain sa Sunday, sabi niya, ano kayang ibibigay ng Panginoon? So pinaalala ng Diyos ang ating teksto kanina na nabasa mula sa ginagawa o ginawa ng mga tao na mananampalataya sa mga iglesia ng Pilipos at Efeso na kung saan ay mayroon sinabi ng ating Diyos o si Pablo sa kanila na dapat nilang gawin para sa lugar na kung saan sila nagtatrabaho bilang mananampalataya sa Diyos ay mayroon makikita ng mga tao sa lugar na yan. Amen? Amen. Yun po yung isang pinaalala ng Panginoon nang sabi niya, ito yung ibibigay mong mensahe para sa kanila. Para mas mapagtibay pa ang kanilang pagkakaisa para sa lugar na kung saan dinala ko sila, bagong lugar na kung saan bubuksan, bagong lugar na kung saan magpapakita ako ng himalang, sabi ng Diyos. Amen. Ito yung dadalhin mo sa kanila para matulungan ang bawat isa na kung saan magiging committed sila sa gawain, especially yung kanilang personal na kayang gawin para sa akin. Yun po yung binigay sa akin ng Panginoon. No? Kaya, hindi ko inupuan ito. Nung pinaalala ng Diyos ito, gumawa lang ako ng mga konting bagay, konting mga pamamaraan para ang bawat isa, hindi lang kayo maging sa amin, no? Sa oras na ito, para may pakita ng ating Diyos na pinaglilingkuran, pag nakitaan tayo ng mga tao sa paligid natin, yung mga hinanda ng Diyos ngayong umaga, pag nakita nila sa buhay natin yan, magkakaroon talaga ng katuparan. Yung mission na iniwan ng Diyos nung pumaroon sa langit para ipaghanda tayo ng matitirahan after this life, alam ko na magagawa yan sa pamagitan ng bawat isa, especially sa lugar na to. Tayo tumayong lahat at manalangin. Hallelujah. Dakilang Diyos, ating ipinagkakaloob ang aming mga buhay bilang daluyan ng pagpapala ngayong umaga, especially Lord God, sa iyong salita na aming papakinggan. Dalangin namin, Panginoon, na kasihan nawa ang banal na Espiritu ang iyong abang lingkod, O Lord, para makapagsalita, makapagturo ayon sa iyong kalwalhatian, ayon sa iyong kagustuhan, Panginoon, sa aming mga buhay. Upang sa ganun, Lord God, habang kami po'y nabubuhay, ay patuloy na mayroon kaming gagawin habang kami nabubuhay sa lugar na ito at sa mga dako na kung saan dadalhin mo ang iyong salita kasama ang iyong mga tinawag sa paglilingkod. Dalangin namin, Panginoon, nabasbasan mo ang iyong salita, naway magbigay encourage, Lord God, sa mga kapatid, Panginoon, na gustong paggamit at gustong makita at gustong ipakita na mayroon kaming Diyos na pinaglilingkuran at ang aming Diyos na pinaglilingkuran, ito ang gusto mong ipakita sa amin
sa umagang ito. Marami pong salamat, tinataas ka namin, dinadakila sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Amen and amen. Makaupo na po tayo. Amen. Sabi ko kanina kay Brother Ray, hindi ko talagang inexplain kanina kung bakit sabi ko, kaya pumunta kami rito, sabi ko, gusto ko sanang explain kanina, na yun nga sabi ko kanina na ang purpose na kung bakit kami dumaan ng Sunday dito ay talagang makinig naman. Maaari kay Pastora Maila, kay Pastor, o yun yung yun yung talagang isang punto na kung saan ay gusto ko naman makinig talaga. Ay sabi ko, pero ang problema, yun yung huling nagbitawan ko kay Brother Ray, si Ray, no? Pero ang problema, sabi ko, hindi ko nang in-explain. Yung desire ko na umupo lang, makinig naman, ay naging problema dun sa gusto kong mangyari. Pero hindi naman problema ito, no? Blessing nga to. Kampi na tayo. Bagamat ganon, alam ko na ang pagpapala at ang salita ng Diyos merong gagawin. No? Amen. Gusto ko lang ulitin basahin yung ating teksto. Okay? Para maganda yung pagsisimula ko. Pag hindi ko kasi binasa ulit, hindi ako makapagsisimula ng ayos. Amen. Amen po ba? Okay? Philippians chapter 1 verse 27 and 28. At tatalon ako saglit kahit nabasa na kanina para makapag-umpisa ako, no? Philippos chapter 1 verses 27 and 28. Sabi dito, kaya nga mga kapatid, pagsikapan ninyong mamuhay ayon sa mabuting balita tungkol kay Kristo. Sa gayon, makabalik man ako o hindi. Ito po yung sabi ni Pablo, nung panahon na siya ay nakabilanggo, na kung saan ang iglesia o ang manampalataya sa Pilipos ay patuloy na nagniningning sa lugar na yan. Pero alam kasi ni Paul sa panahon na yan, na ang mga manampalataya ay may mga pupunta sa kanila para ibalik yung kanilang dating pananampalataya o iparemind muli yung dati nilang pagkatao. Kaya ito yung advice ni Paul sa mga mananampalataya sa Pilipos na kung saan ang sabi niya na makabalik man ako sa inyong piling, sabi niya, o hindi, matitiyak kong kayo ay nananatili sa isang layunin at sama-samang ipagtatanggol ang mabuting balita. Huwag kayong matatakot sa inyong mga kaaway, pagkat ito ang palatandaan, sila ay mapapahamak at kayo ay ililigtas ng Diyos. Amen? Ito po yung paalala ni Paul sa mga mananampalataya sa Efeso na kung saan ay magkakaroon sila ng struggle nung wala na si Paul sa kanilang piling o sa kanilang samahan sa panahon na yan. Pero ang sabi niya, nagbigay siya ng encouragement na kung saan dumating man yung mga taong dating kasakasama ninyo nung hindi pa kayo mananampalataya at para iparemind yung dati ninyong gawain, dati ninyong ginagawa, yung style ng paglilingkod sa Diyos, sabi niya, huwag kayong matakot. No? Huwag kayong matakot. Dahil magpapakita ako ng mga bagay na kung saan sila'y mapapahamak. At kayo naman ang ililigtas ng Diyos. Amen? So, tatalon ako dun sa pangalawang teksto po natin, sa Efeso chapter 4. Chapter po ba yan? Saglit lang. Sa Efeso. Okay. Chapter 4 verse 1. Para maayos. Amen? Verse 1 hanggang 6. Kaya't ako'y isang bilanggo dahil sa Panginoon. Ako'y namamanhik sa inyo
na mamuhay kayo gaya ng nararapat sa mga tinawag ng Diyos. Kayo ay maging mapagpakumbaba, mabait at matiyaga, mapagmahal kayo at mapagpaumanhinan. Mapagpaumanhinan. Okay. Pag sumakitan ninyo, mapanatili ang pagkakaisa mula sa Espiritu sa pamamagitan ng buklod ng kapayapaan. Iisa lamang ang katawan at isa rin ang Espiritu. Gayon din naman, iisa lamang ang pag-asa ninyong lahat, dulot ng pagtawag sa inyo ng Diyos. 5. May isa lamang Panginoon, isang pananampalataya at isang bautismo. Isang Diyos na Ama nating lahat. Siya ay higit sa lahat, gumagawa sa lahat at sumasa lahat. Ito po yung sinabi ni Apostol Paul sa mga mananampalataya maging sa Efeso, na kung saan ang kanilang buhay bilang mananampalataya ay makikita naman nila yung kanilang Diyos sa kanilang buhay. Na kahit wala na si Paul, na kahit nakapilang mo si Paul sa panahon na yan, ay mayroon Diyos na hindi gaya ni Paul na tao na limitado lang ang kanyang makakaya para ipagtanggol yung mga mananampalataya sa mga panahon na yan. At nagbigay din si Paul sa kanila na naway makita nila yung dapat nilang gawin bilang tinawag ng Diyos o bilang mananampalataya. No? Maaring yung mga taong ito sa ngayon ay wala na. Maaring yung mga tao sa Efeso at sa Pilipos ay wala na sila. Bakit ngayon ay tuloy pa rin na ito yung binibigay ng Diyos na salita para patuloy na may palaganap at manatili yung pagka-Diyos ng ating Diyos sa lahat ng mga tinawag at hinirang, especially yung mga mananampalataya sa Kanya. So wala na sila. So sino na ang pinagsasabihan ng ating Panginoon, maging kay Pablo, tayo na po yun. Maging sa lugar na to, sa inyo kung bakit kayo dinala dito sa lugar na to. No? Kayo po o tayo po yung pinagsasabihan ng Panginoon na mayroon tayong dapat alalahanin na bilang mananampalataya at mayroon tayong gagawin. At mayroon tayong ipapakita sa lugar na to na gusto ng Panginoon na makita nila para sa kanilang kaligtasan. Amen. Sa pagdating ng panahon ay pag nakitahan tayo ng mga bagay-bagay na to, tiyak na kahit hindi tayo magsasalita, tiyak na kahit hindi tayo lalapit sa kanila, darating at darating ang panahon, sila yung lalapit sa ating Diyos na buhay. Kasi nakikita nila yung gustong ipakita ng Diyos sa kanilang buhay sa pamagitan ninyo, sa pamagitan nating lahat. Amen? Amen po ba? So, anong gagawin natin? So, mayroon lang tayong dapat gawin. Dapat sama-sama tayong magtrabaho. Mayroon tayong tinatawag na teamwork sa ating Panginoon, sa kagustuhan ng ating Panginoon. Amen po ba? Oh, Pastor, busy kasi ako. Ang daming pinagbibisihan kasi ang daming kayong mga sabihin natin business. Hindi naman lahat ng pagkakataon nandun kayo sa business ninyo, di ba? Hindi naman lahat ng pagkakataon nasa trabaho kayo. Hindi naman lahat ng pagkakataon ay wala kayong panahon sa Panginoon. Kahit yung mga bagay lang na to na inilagay ko dito, ang makikita ng mga tao sa lugar na ito, sabi ko nga, kahit hindi kayo nagsasalita, sila mismo lalapit sa Panginoon. Ito yung una na kung saan ang gusto ng Panginoon ay mayroon tayong tinatawag na pagkakaisa para sa kagustuhan ng Panginoon. Unang-una, yung purpose na kung saan ang Panginoon dinala kayo dito. Ano ba ang purpose kung bakit mula sa Radak building. Mula sa Radak building hanggang dito, di ba? Baka siguro nung unang panahon, kaya nga naisip ko na si Ninong Benny, kaya nga ayaw niya noon na ilipat dito ang gawain.
Kasi siguro ang tumatakbo sa kanyang utak, sa kanyang isip, maaring yung pagkataong pag-isip ay anong mangyayari sa gawain kung doon kami. Diba? Lip-lip din to. Papasok, diba? Hirap din hanapin. Kung maghahanap ka ng mapagsisimbahan, may hirap hanapin. May mga malalaki dyan sa labas na makikita agad kaysa dito. So yun siguro yung isang pumipigil kay Ninong Benny na kung saan ayaw niya, isa sa mga ayaw na dalhin dito ang ministerya ng Panginoon. Oo naman, pag tinignan mo, pagpasok mo, lalaki ng mga bahay. Papakinggan kaya na, makikinig kaya mga to? Maniniwala kaya ang mga ito? Maaring yun, di ba? Saka ano naman ang itsura ng gawain sa lugar na to? Kung sa pagkatao natin titignan. Amen? Pero alam ninyo, ang purpose kung bakit dinala kayo ng Panginoon dito para makilala ang ating Diyos sa lugar na to. Amen. Amen? Tayo naman, hindi naman tayo pinanganak na born again agad, di ba? Sino bang pinanganak na born again agad? May mga anak ngayon na pagkapanganak nila, pahuhubog na sila agad doon sa pagkakristyanong pamumuhay. Meron din mga ganon dahil yung kanilang mga magulang, kanilang mga pamilya ay talagang solido na naglilingkod sa Diyos. Maganda yung mga ganon. Pero hindi lahat sa atin ngayon ay mula nung ngay panganak ay mananampalataya na agad sa Panginoon. Ako nga, no? Kung babalikan ko lang yung aking buhay sa mga lugar nila, sir at ma'am, kahit saan exit entrance doon sa lugar nila, alam na ano. Kung ang buhay pas lang ang pinag-uusapan. No? Pero ang sobrang kaybuti ng Panginoon. Noong mga panahon na kami po'y nagkakabalyo pa lang, sumasakay pa lang ng kabalyo sa aming lugar, na alas 5 pa lang nakasarado na ang mga bahay sa amin, kahit tanongin nyo sa kanila, kahit di kami magkakilala. Pero lahat yan, ginagalawan ko yan ng mga panahon ko. Ang ibig kong sabihin dito, hindi ko man nakita yung Diyos sa buhay ko ng mga panahon yun, may mga purpose ang ating Panginoon. Amen? So sa lugar na ito, unang-unang gusto lang ipakita ninyo sa lugar na ito para makilala nila yung Diyos na pinaglilingkuran natin. Yun nga sabi ko, yung purpose, may purpose eh. Hindi naman basta umaykilat ka dito, di ba? Hindi naman pwedeng basta pumunta na lang kayo dito na nagtayo na lang. Amen po ba? Amen. Kasi pagdating ng panahon, yung mga bahay na yan, kakailanganin nila ang ating Panginoon. Amen? Kakailanganin nila ang ating Panginoon. Bakit? Kasi tayo din mismo. Noong unang panahon, hindi natin pinapansin yung salita ng Diyos. Maaari hindi natin binibigyan ng halaga yung salita ng Diyos na papakinggan natin. Meron na tayo napapakinggan dati. Amen po ba? Amen. Sa mga may patay, di ba? Sa mga may patay, halos may mga salita ng Diyos pag may mga patay, di ba? Pero binibigyan pa natin ng pansin ng mga panahon na hindi. Ganun din yung mga tao na sa paligid natin. Sa ngayon, hindi pa nila binibigyan ng pansin. Pero pag nakita nila yung pagkakaisa ninyo na magtrabaho sa lugar na to, at higit sa lahat, nakita nila yung Diyos na pinaglilingkuran natin. Sabi ko nga, pagdating ng panahon, sila din mismo ay lalapit sa ating Diyos na buhay. Amen? Philippians chapter 2 verse 3, verse 2 and 3. 2, chapter 2, verse 2 and 3. Sabi dito, kung gayon lubusin ninyo ang aking kagalakan, maghari sa inyo ang pagkakasundo, buklod kayo ng isang pag-ibig, at maging isa kayong, may hangin. Lakad ganito. Ulitin ko. Kung gayon lubusin ninyo ang aking kagalakan, maghari sa inyo ang
Pagkakasundo, yan, pagkakasundo pala yan. Mabuklod kayo ng isang pag-ibig at maging isa kayo sa puso't diwa. Huwag kayong gagawa ng anumang bagay dahil lamang sa hangad ninyong may tanyag. Bagkus, magpakumbawa kayo at huwag ipalagay na kayo ay mabuti kaysa sa iba. Amen? Ito po yung gusto ng ating Panginoon. Gusto ng Diyos maging sa lugar na to na kung saan kayo na yung dinala ng Diyos na mananampalataya sa lugar na to, na kung saan gusto ng Panginoon na sa mga taong dumadaan o sa mga taong nakatira sa lugar na to, gusto nilang makita yung pagkakaisa na kung saan gustong ipakita ng Diyos sa kanilang buhay through sa inyo, na makita nila na ito yung hangarin ng bawat isa sa inyo. Na ang hangarin sana ng bawat isa sa inyo ay hindi lang makita nyo sila na dumadaan. Hindi lang makita nyo sila araw-araw o every Sunday na naririto kayo. Pero magkaroon sana kayo ng isang hangarin na kung saan ay gumawa ng paraan para mailapit sila sa ating Diyos. Amen. Maging sa mga bata. Amen. Maging sa mga bata. Alam niyo, niluloko ako ng aking asawa, maging sa dalawa naming anak. Pag may pupuntahan kami, kahit hindi ako taga roon, niluloko nila ako. Sabi nila, pwede ka nang tumakbo ng kapitan dito sa barangay na to. Lahat na lang ng tao. Kinakausap mo, lahat na lang ng tao. Talagang, ganun kasi ako. No? Gumagawa ako ng paraan na kahit kakausapin ko lang, pero gumagawa ako ng paraan, naghahanap ako ng butas na may pakita na mayroong Diyos na nagmamahal sa kanya. Sabi ng aking asawa, para kang tumatakbo. Politician. Kasi sabi ko din, politician. Ilang minuto lang na dapat naming lakarin habang nagmamaliw. Pag nakita ko, binababaan ko siya ng salamin. Tapos, good morning bro. Mamaya, pastor, good morning. Lalapit sa mag-usap na kami. Mamaya pag-alis namin, sabi nila, kailan tayo makakarating yan? Pero sa akin, gusto kong, sa akin naman, yung hangarin ko na makilala nila ang Diyos na pinaglilingkuran ko, ang Diyos na nagmahal sa akin, ang Diyos na nagbago sa buhay ko. Kahit na yung kapitan namin, kaya nagiging yung kapitan sa lugar na kung saan nandun yung gawain ng Panginoon, no? Roman Catholic po siya. Pero naging best friend ko na, naging friend ko sa Facebook, no? Inupusan ko siya talaga ng salita ng Diyos. Yung mga iba, pag gusto niya, naglalike, nag-heart naman siya. Pero, unti-unting pinupusan ko sa mga mensahe at salita ng Diyos na labag dun sa kanyang paglilingkod sa alam ng Diyos. Minsan hindi siya nag-heart. Pero pag dumadaan ko sa bahay nila, hinihintuan ko. Sa mga ganung paraan, kahit yung ganung paraan, nawa makita nila yung pagkakaisa, yung hangarin na tinatawag na ibinigay, input ng Diyos sa puso natin. Hindi lang basta-basta na meron tayong kasing yung tinatawag na passion sa kanila. No? Amen po ba? Yun sana yung makita ng mga tao, especially sa lugar na to, kung gusto nyong pagdating ng panahon ay magiging story ito. Amen. Dahil sa dami na ninyo, hindi yan mapipigilan. Bakit? Kasi pag nakita nga nila yung pagkakaisa, higit sa lahat yung hangarin para sa kanilang kaluluwa, hindi naman kayo magtatrabaho at magpapago sa kanila. Ang Diyos naman ang gawin lang natin is ipakita sa kanila. Kasi kahit anong mangyari, hindi natin pwedeng baguhin ang buhay ng isang tao. Ang pastor, hindi po kayang baguhin ng isang tao. Ang sinasabi namin dito sa likod ng pulpito, every time na kami po'y mag-share ng salita ng Diyos, hindi po pwedeng baguhin ng tao. Ang Diyos lang pwedeng magbago sa tao. Pero kasangkapan tayo para mabago yung tao sa mga salita ng Diyos. Amen. Amen po ba? Amen. Yun sana yung makita nila.
yung naranasan mo, yung na-experience mo sa Diyos, ipakita mo lang sa Kanya. Sabi ko nga sa anak ko dahil sa Aparisya, nag-school. Dahil yung school na pinasukan niya ay private at ang school na yan ay school ng mga Catholic. Hindi natin inano, mahal na mahal natin sila. No? Hindi naman natin pwedeng hindi mahalin sila. No? Sabi ko sa kanya, total alam naman nila na born again ka, dapat makita sa school na ikaw ay born again. Anong ibig sabihin niyan? Hindi lang basta born again, makita na may Diyos ka na buhay na nagmamahal din sa mga classmate mo, sa mga kasama mo araw-araw. Ay umatid sila ng mas dahil, anong tawag doon? Mandatory ang mas nila mag-attend. Sabi ko, huwag mong susundin yung mga utos na namumuno sa mas. Total, doon sa application mo nung alam naman nila na born again ka. Kasi pag sumunod ka sa kanila, nawala na ang lahat. Amen. So yun po yung turo ko sa kanya. So every time na galing siya sa school, umaten siya ng mas, sabi niya, nagtatanong siya sa akin, bakit yung sinabi nung ganito, ganyan-ganyan? Yan, pinapag-aralan ko para manatili yung aral ng Panginoon sa akin. Ganon din po sana sa atin. Amen? Yun yung desire. Yun yung tinatawag nating hangarin na kung saan hindi lang tayo, okay na ako, ligtas naman ng pamilya. Pahala sila dyan. May mga Kristiyanong gano'n, di ba? Mayroon din talaga. Kasi ano mo't pastor? Kanayang masiran. Yung mga kapatid natin, di ba? Yung mga kapamilya natin, minsan, ikas ng ulo, ilang beses ko lang pinagsasabihan. Mauman ako. So, by amal lang ngayon. No. Amen? Ang Diyos na no? Sa katigasan ng ulo ng tao, nasabi pa ng Panginoon na ako'y nagsisisi sa paghihihan ng tao. Bakit nasabi nyo? Dahil sa katigasan ng tao. Dahil sa katigasan ng ulo, ng puso ng tao. Nasabi ng Diyos yun. Pero huminto ba ang Diyos para mahalin tayo? No. Amen? Hindi huminto ang ating Diyos para mahalin tayo. So yung kapitbahay mo, kahit pagpadaksin na ka, kahit pinabalita ng masama ka, yan, mamahalin natin yan. Amen? Kasi pag binago ng Diyos, pag naranasan yung pagmamahal na naranasan natin sa Panginoon, magiging corona po natin sa harapan ng Panginoon. Amen? Amen po ba? Amen. Yun po yung dapat nating ipakita, hindi lang sa lugar na to. Sabi ko nga, kahit sa aking asawa, doon sa kanilang opisina, sabi ko, lagi kitang ipinagpipray na maging daluyan ng pagpapala at makilala nila yung Diyos na pinaglilingkuran mo, na natulungan ka ng Panginoon, na makita nila na mayroon kang Diyos na buhay sa buhay mo. Dapat mayroon ka at mayroon gagawin. Hindi lang basta pagpipray ka, lagi-lagi. Gagawa ka rin ng paraan. Na hindi pagpapalang material ang usapan dito, sabi ko, ang pagpapalang spiritual. Dahil kung kahit makuha nila yung pagpapalang material sa buhay nito, kahit sila yung pinakamayaman, pagdating ng tamang panahon, mawawala ang lahat. So, purihin ang Panginoon dahil sa kanilang opisina, hindi ko alam kung tuloy-tuloy pa hanggang ngayon, yung kanilang Bible study. Weekly yan. Dahil sabi ko, dun sa department na kung saan ka nilagay ng Diyos, ikaw naman yung pinakamataas, ikaw sundin ka nila. Hindi yung magmayabang ka dahil ikaw yung pinakamataas. Yung sabi ko lang, siguro dahil nilagay ka na ikaw yung pinakamataas dun sa department na yan, dahil mayroong ipinapakita ng Diyos. Amen? Siguro naman, pag sinabing mag-pray kayo, walang hindi maghihindi doon. Kahit sabihin natin, ibang religion yung kanilang hawak-hawak. Amen? So, nagkaroon ng Bible study sa kanila lang. Sa kanila lang. Ang magandang balita, noong mga panahon na yun, sila lang. Kasi doon sa department na kung saan nandun ang aking asawa ay meron din mga born again doon, marami din. May mga ilan lang din. Natauhan niya na born again. Pero ang maganda, nung inumpisa nila, yung mga nasa first floor,
na mga best friend niya dati. Makyat na. Kita niyo yung ginagawa ng Diyos? Ipakita lang natin. Bahala ng Panginoon, gagawa ng paraan. Basta yung paraan, alam natin, lalo-lalo kay isang katawan sa ating Panginoon, gawin natin. Lalo-lalo na yung hangad ng puso natin na hindi po sila mapahama pagdating ng panahon. Amen? Yan po yung sabi ng Biblia. Yan po yung aking binasa kanina na mayroon sana tayong pagkakaisa na makita ng ating Panginoon yung hangarin, yung desire na kung saan ipinapaalala ni Apostol Paul sa mga taong mananampalataya sa Efeso na kung saan wala man ako diyan, sabi niya, makabalik man ako, hindi ibig sabihin manatili man ako sa bilangguan at hindi ako makabalik doon. Diyan sa inyo, sabi niya, natitiyak ko na kayo'y patuloy na maglilingkod sa ating Diyos ng buhay. At patuloy na ipagtatanggol, yung salitang ipagtatanggol, sabi niya, at patuloy na ipagtatanggol yun ang mabuting balita. Anong ibig sabihin yan? Kung saan ka nagtatrabaho, huwag kang mahiyang mag-share ng salita ng Diyos. Para makuha mo yung magandang klase ng gamot, sabi ni Rosana Roses ngayon, Rosana, tama, huwag kang mahiyang magtanong. May right mate ba ito? Amen? Amen po ba? Yun po yung gusto ng Panginoon na ipakita natin higit sa lahat sa lugar na ito. Kasi lahat mga andyan, mahal ng Panginoon. Ano sila may lalapit sa Panginoon? Kung ang desire lang natin ay para sa ating sarili, sa ating pamilya lang. Amen? Ano ko mga kasya na kapsa? Amen? Lalaukap ti Ilocano ta yornak na Ilocano. Oy. Sa mga hindi nakakaintindi ng Ilocano, hingin nyo sa Espiritu ng Panginoon na ito'y pumawas. Amen po ba? Amen. 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 1 Thessalonians chapter 1 verse 5. 1 Thessalonians chapter 1 verse 5. Tama ba? Okay. Sabi po dito, tuloy ko na lang siguro hanggang sa basahin ko na lang. Ang mabuting balita lubos naming Ang mabuting balita na lubos naming pinaniniwalaan ay ipinapahayag namin sa inyo, hindi sa salita lamang, ito ay may kapangyarihan at patotoo ng Espiritu Santo na nakita ninyo kung paano kami namuhay sa inyong piling. Ito ay ginawa namin para sa inyong kabutihan. Amen? Ito po yung challenge ni Apostol Paul sa mga mananampalataya maging sa Thessalonica na kung saan yung aral at ipinakita at itinuro sa kanila bago nila nakamit yung pagmamahal o di kaya bago nila pinanampalatayanan yung salita ng Diyos sa panahon na yan. Ito po yung itinuturo ni Apostol Paul sa kanila, pinaparemind na kung saan ay yung salita ng Diyos na natanim na sa kanilang puso, sa kanilang isipan, ay mayroon at mayroong gagawin na himala sa kanilang buhay pagpatuloy nilang pinanampalatayanan. Amen? Amen po ba? Amen. Yun po yung kung bakit sinabi niya dito na yung mabuting balita daw ay lubos na ipinakita. Hindi lang sinabi, sabi niya, kundi hindi lang sinabi, kundi pinakita yung nangyari at ginawa ng ating Panginoon sa kanilang mga buhay. Ganun din po yung gagawin po natin sa kanila. Hindi lang salita na mahal na mahal kayo ng Panginoon. No, amen? Mayroon at mayroon pagbabago. Kung sinabi natin mahal na mahal ng Panginoon yung kanilang kaluluwa, kanilang buhay, ite-testify po natin
kung paano kumilos, kung paano binago ng Diyos ang ating buhay. Hindi sapat yung, ay ayatin na kami ang Diyos. No? Kung kailangan, balikan natin yung old na buhay natin para mabuksan yung kanilang pag-unawa sa salita ng Diyos, gagawin po natin yun. Amen? Dahil yan ang sabi ni Apostol Paul sa mga taga-Tesalonian sa panahon na yan, na hindi lang basta sinabi ko, kundi ipinakita, pinadama, at pinaunawa yung salita ng Diyos para sa inyong buhay. Amen po ba? Sabi ko nga, pagdating ng panahon, parang nakikita ko talaga sa lugar na to. Yung mga batang andyan, pagdating ng panahon, may mga iba dyan, papalit sa atin sa likod na to. Yung mga batang yan, pagdating ng panahon, yung mga instrumento na yan, pahawakan niya. Bakit? Kasi patuloy na babaguhin ng ating Diyos yung kanilang buhay. At maging yung pananaw sa buhay na ito, babaguhin ng Diyos. Pagdating ng panahon, kahit wala na tayo, kahit andun na tayo sa lugar na inanda ng Diyos, pagdating ng panahon, maalala nila yung pastora na hindi gaano makalingon dahil bakal po yung kanyang likod. Kung hindi dahil sa kanya, hindi ko nakilala ang Diyos sa buhay. Kaya yung puso niya, sasabihin niya, kaya kung anong ginawa ng pastora niya, gagawin ko din niya. Para yung pagliligtas sa akin ng Panginoon, gagawin din ng Panginoon sa may ibang kalina. Ibang sarap, no? Kahit wala na tayo, di ba? Ang sarap. Kaya ako nagpupursige na magturo sa aming church. Dahil ang sabi ko, pagdating ng panahon, mas magaling kayo sa akin. Kasi kayo, may mga natapos kayo. Kahit yung mga iba sa amin kasi graduate na sila, teacher na sila. No? May trabaho na yung mga iba. Mas magaling kayo sa akin, sabi ko. Kasi ako, wala akong natapos. Pero hindi ko kinakaya na wala akong natapos. Pero gagawin ko ang paraan para yung pagmamahal ng Diyos ay manatili sa mga taong gustong lalapit sa Kanya. Yun po yung sinasabi ko sa kanila. Pagdating ng panahon, nasisiyahan kayo kahit hindi gwapo yung aming pastor, sasabihin nyo sa kanila, kahit mataba yung aming pastor, kahit wala na ako, pagdating ng panahon, magpapasalamat kayo sa Diyos. Dahil nakinig kayo sa turo ng salita ng Diyos, sabi ko, napabuti yung buhay nyo, maging yung buong pamilya ninyo. At ang pagpapala ng Diyos, maging material, sabi ko, ibubuo siya ng Panginoon. Bakit? Tapat kayo sa Diyos. Amen? Amen. Alam ko, ang desire ng mga pastor, nilanginan dito sa lugar na to. Igagaran niya ng Panginoon. Amen. Kasi hindi po kayo nagre-reklamo. Ang tinitignan niyo kung ano yung future na gawain ng Panginoon. Hindi yung personal na gusto mo. Yun po yung gusto ng Panginoon. Amen? Merong pagkakaisa. Merong pagkakaisa. Amen? Ephesians chapter 4 verse 13. Umiikot lang ako sa mga churches nung unang panahon. Nung pinaalala sa akin to, nung sinabi ng aking asawa na ako ang magsasalita sa inyo, umiikot lang ako sa iglesia. Sa mga 7 churches na ito na kung saan ang Panginoon na hindi nagbago. Bagamat ang mga 7 churches na ito ay may kanya-kanya silang struggle, may kanya-kanyang pagkukulang sa Panginoon, pero minahal pa rin kasi ng Panginoon. Tayo din, no? Minsan, ang dami natin pagkukulang. Sa pamilya nga lang natin, ang daming pagkukulang, di ba? Ako, sabi ko, lagi nung sinasabi sa mga pamilya ko, ang dami kong pagkukulang. Kasi sa isang pamilya, as tatay, sa mga anak ko, ang dami kong pagkukulang. Pero sabi ko, ang dami man akong pagkukulang, pero ito ang tatandaan ninyo, still na mahal ko kayo. Ganon din po ang ating Diyos sa buhay natin. Maging sa mga 7 churches noong unang panahon, ganyan ang ginagawa ng Panginoon. Amen? Nasaan ako? So, ang gagawin natin, dapat panindigan natin yung salita ng Diyos. Yun yung binasa ko kanina, no? Sa Thessalonians chapter 1 verse 5.
na dapat panindigan natin na mayroong Diyos sa buhay natin para sa kanila, para sa mga tao, para sa mga kaluluwa na gustong maglingkod, gustong makamtan yung buhay na walang hanggan pagdating ng panahon. Na kahit gaano sila kayaman, kailangan pa rin nila ang ating Diyos. Amen. Kasi ulitin ko, kasi pagdating ng panahon, kahit gaano kakayaman, kahit gaano kakatanyag sa mundong ito, sa buhay nito, mawawala lahat yan kasama ang inyong sarili. Pero ang tinitiyak ko, pagdating ng panahon, pag nakita nila yung pagkakaisa natin bilang mananampalataya sa Diyos, sa inyo sa lugar na to, ang tinitiyak ko, yung kaligtasan ng kanilang kaluluwa dahil sa inyo ay hindi po mawawala magpakailan. Amen? Yun po yung importante. Ang pinaka-importante na laman-laman ng salita ng Diyos, walang iba, kundi ang kaligtasan ng isang kaluluwa. Amen. Amen? Maganda naman yung yumaman, di ba, Pastor? Sino ba naman hindi gusto yumaman? Pag tinanong ako kung gusto kong yayaman, walang problema doon. No? Pero sana kung payamanin tayo ng Panginoon, hindi sana yung masusunod sa buhay natin. Amen? Amen po ba? Ephesians chapter 4 verse 13. Ephesians chapter 4 verse 13. Okay. Nasaan na? Ephesians. Ephesians chapter 4 verse 13. Yan. Verse 13. Sabi po dito, sa gayon tayong lahat ay magkakaisa sa pananampalataya, pagkilala sa anak ng Diyos at magiging ganap ang ating pagkatao ayon sa pagiging ganap ni Kristo. Amen? I-diretso niyo 14. Hindi na tayo matutulad sa mga batang nadadala ng bawat aral. Parang sasakyang dagat na sinisikol-sikol ng mga alon at tinatangay ng hangin. Hindi na tayo malilinlang ng mga taong ang hangad ay ipulit tayo sa kamalian. Amen? Yun po yung sana yung panghahawakan natin. Na kahit anong mangyari, ano man ang kinakasama natin, dapat hindi tayo yung kanilang mapapasunod. Kundi gagawa tayo ng paraan para makilala nila yung Diyos sa buhay natin. Amen? Amen po ba? Yun po yung gagawin natin. Na hindi na dapat mangyari pa yung mga unang dating buhay natin nung tapos na tayong binago ng ating Diyos. Yun po yung ibig sabihin na hindi na tayo sa mga taong ang gusto lang nila ay dito lang tayo, hindi na. Amen? Kaya yung sinasabi ko na parte ng buhay natin na kaya natin ipaglaban kung sino tayo, kung sino yung Diyos na pinaniniwalaan natin, at ang mga salita ng Diyos ay makikita nila sa buhay natin. Amen? Para maranasan at makita nila na kakaiba tayo. Sasabihin nila, kakaiba yung mga tao nila. Ang bait-bait nila. Kahit pinagsasabihan na ng masama, hindi sila lumalaban. Bakit? Binago na po ng ating Diyos ang ating mga buhay. Colossians chapter 2 verse 7 and 8. Yan, umikot lang ako dito. Colossians chapter 2 verse 7 and 8. Sabi po dito, manatili kayo sa Kanya at isalig sa Kanya ang inyong buhay. Magpakatibay kayo sa pananampalatayang itinuro sa inyo at laging magpasalamat sa ating Diyos na buhay. Amen? At laging magpasalamat sa Diyos.
Isalig. Pag sinabing isalig, anong gagawin natin? Lahat ng parte ng buhay natin, ibigay natin sa ating Diyos na buhay. Ibig ba sabihin niya, Pastor, daily na lang, nasa church ako, hindi ko sinabing ganun. Amen? Ang gusto ng Panginoon, personal po natin na ibigay, isalig ang ating buhay sa ating Diyos ng buhay. Kung kaya mong tumira dito sa church, maganda. No? Tagbantay. Alam niyo, nung ginagawa ko ng Panginoon, age of running 22 na ako noon, nung nakilala ko ng Panginoon, yung totaling pagkakilala ko sa Kanya, yung magto-22 kasi ako, hindi pa totaling born again. Parang sumasama lang. Pero ang taon ko nung totaling born again ako ng Panginoon ay nasa 27. O tignan nyo, layo. Ang 5 years. daming panahon. No? Na nasayang. Mag-church ako. Muwi ako. Magbisyo ako. Muwi ako. Gawin ko yung gusto ko. Sunday, church na naman ako. Pero nung nag-decide ako, sabi ko, Lord, nagsasawa na ako sa buhay ko. Kasi dumating na yung punto na naisip ko isang gabi, hindi ako makatulog, naisip ko na mamamatay ako. Alam niyo kung anong in-inject ng Panginoon? Mamamatay ako, naisip ko, ayaw kong mamatay. Sa panahon na yan. Pero naisip ko, yung mga unang panahon, nung unang mga tao, kahit hindi yung unang panahon sa Biblia, kahit wala pa naman akong alam-alam sa Biblia eh. Pero naisip ko, ng mga unang mga tao daw ay may mga kapangyarihan. Ang aking tatay daw ay sobrang lakas ng unang panahon. Ang dalawang toro daw na kalabaw na nag-away, ang tatay ko basta pag hinawakan daw ang sungay ng isa, paghihiwalay niyan. Ganun daw kalakas ang tatay ko. Sa aming lugar ay walang mga batuhan, puro buhangin sa lugar noon, sa may ilog noong unang panahon. Ngayon, puro bato na eh. Bago na kasi. Pero sa Gasyan po ito kasi taga doon ang tatay ko dati. Diyan sila nakatira sa Gasyan. Ang nanay ko kasi sa Gasyan, buhangin lang doon, di ba? Walang ganong bato. So, pag naglalaba daw ang mga tao doon, may kanya-kanyang sariling ginawang semento na malalaki, yung kayang 3 planggana, kalalaki. Ang magbubuhat daw ay mga 6 na tao para mabuhat yung sementong pagpatungan ng mga lalabahan sa mga panahon. Hindi kayang buhatin ng 2, 3, 4 lang na tao ang lalaki daw. Dahil makakapal at imagine mo yung 3 planggana na lalapag mo, ibig sabihin malaki yun. Pero ang tatay ko, bubuhatin niya daw yung 2 ganong kalaki. Namatay ang tatay ko, maliit pa ako. Kaya hindi ko alam yung ganong palang kalakas ang tatay ko. Pero yung mga nagte-testimony na kamag-anak namin na mas matanda kaysa tatay ko, pinapatutuhanan nila na ganon kalakas ang tatay ko. At yung mga ibang tao daw ay talagang yung salitang anting-anting ba? Tatanggalin mo yung anting-anting nga. Pero ito yung, sa akin pa lang kasi yun, nung hindi pa tunay yung aking paglilingkod sa Diyos. No? At pumasok sa akin ay mamamatay ako, ayaw kong mamatay. Sila na mayroong anting-anting namatay din. Yun yung yung tumatak sa isip at puso ko. Ibig sabihin, kahit ayaw kong mamamatay, yun yung mensahe ng Diyos, kahit ayaw kong mamatay, mamamatay pa rin ako. Kasi sila na mayroong anting-anting ay namatay na eh. Dahil ang tatay ko daw noon, lumunog daw ng apoy. Nagaling dun sa kalabaw niya na walang sungay na ipanganak. Ay walang, nung baby pa lang, lumaki yung kalabaw, walang sungay yung isa. At pagka kumukulog daw, sabi ng nanay ko at yung mga kamag-anak namin, pero hindi ko alam kasi bata nga ako eh. 7 years old o mas mababa ako, 5 nung namatay ang tatay ko. Kinuha daw yung lumalabas dun sa pagtutubuan sana ng sungay pero walang sungay. Naapoy na laging naglalakad daw sa kalabaw niya. Linulok niya daw, biglang lumakas daw siya. Yun ang kwento nila. Hindi ko alam. Pero namatay pa rin. Gusto ko lang bigyan ng dito para sa atin na mahalaga po yung buhay. Amen? Pero nung naisip ko namatay ako, ayaw ko. Pero sila'y namatay pa rin. May anting-anting na daw.
So ang pumasok sa isip ko, ang born again sa bahay namin, ang aking kapatid na pangalawa sa aming anim na magkakapatid. Napaglasing ako, doon ako matulog sa pintuan namin. Dapat ng pintuan kasi malamig eh, pagka wala ka ng damit. Lasing eh. Pag prayer meeting nila, kumakatok, tinatadyakan ko yung pintuan namin dahil ayaw mo isto ko, lasing na ako eh. Ganun yung buhay ko dati. Siya yung unang born again sa amin. Naisip ko na, sinasabi niya lagi sa amin na magbago na kayo kasi pagdating ng panahon, mamamatay tayong lahat at mayroong kaligtasan. Yun yung sinasabi niya. Bumalik sa akin yun, yung panahon na yun. Na ayaw ko mamamatay, pero sabi ng aking kapatid, may buhay na walang hanggan. Doon siya nakita ko yung kahalagahan ng buhay ko sa panahon na yun. Nag-church na ako noon, nung mga nagkakabalyo kami, nag-church na ako, pero yun parang, ano lang ba, kunwari. Church ako, para alam ng lugar namin, ay mabait ako, pero paggabi, wala, malayo kami. Kami yung mga nagpapakain, ng mga ibang klaseng tao. Yun kami. Ngayon, alam na ni Sir at sa Kasima, na ako yung isang nagkakabalyo sa kanila ng mga panahon na yun. Sabi yung tagatakbo ng mga nasa labas na. Ang family ko lumaki sa rebellious na pamumuhay. Rebelde na pamumuhay. Ang tatay ko, isang MP din. Ang kapatid kong panganay, MP din. Ako, dahil ang isang bahay natin kasi, ganito ata kahabang ulo. Pero mas maluwang pa. Yung gitna, yun po yung aisles niya, yun yung dadaanan. Yan, puro paghigaan niya. Gabi-gabi ang humihiga dyan, puro mga kaaway ng gobyerno. Kaya namulat kami, lahat kami pamilya, na hindi maganda. Pero nung nagtrabaho ang Panginoon, napakaswerte ko sa amin. Napakaswerte. Dahil hindi hayaan ng Diyos na namatay ako sa mga panahon na yun. Maging yung aking pinsan, dahil halos kami mga pamilya namin eh, gano'n ang buhay namin. Bakit ko sinasabi ito? Para makita natin ang kahalagaan ng buhay at hindi lang sapat na pumasaya na tayo sa buhay na pinagkaloob ng Diyos sa atin. Maaaring sabihin natin, ang pamilya natin naglilingkod sa Diyos. E paano yung mga relatives natin? O paano yung kapitbahay natin na chismoso at chismosa? Kailangan din yan ng kaligtasan. Ibigin pa rin natin sila. Amen? Amen. Sa anong paraan? Yung mga ganitong paraan, pwede natin ipakita na mayroong Diyos na nagmahal sa atin at magmamahal din sa kanilang mga buhay. Amen? Ang mensahe ng Panginoon sa oras na ito, sa araw na ito, gusto ng Panginoon bago makita ng mga nasa labas, makitaan tayo ng Panginoon kung tunay na pagkakaisa sa ating Diyos na buhay. Amen? Amen po ba? Amen. Kaya ang gusto ng Panginoon sa buhay natin ngayon, kahit gaano tayo kabisi, please lang, huwag natin kakaligtaan, isalig, ilapit ang ating buhay sa ating Diyos. Kasi darating at darating ang panahon, yung katawan natin babagsak. Yung katawan natin, maging yung emotion natin, darating at darating ang panahon. May mga bagay na hindi natin kayang kontrolin. Pero kung mayroon tayong Diyos na buhay, hindi yan, tiyak na tiyak ko, hindi yan magbabago kailanman. Bakit? Sabi ng Diyos, minahal niya tayo noon. Ang ibig sabihin ng noon, nung wala pa tayo, minahal na tayo ng Panginoon. Kahit di pa tayo pinapangalan. Ang sinasabi ngayon, ito ngayon, andito tayo habang nabubuhay tayo. At magpakailanman ang ibig sabihin niya, kahit wala na tayo sa mundo, mamahalin at mamahalin pa rin tayo ng Panginoon. Kaya nga, ang sabi ng John chapter 14, ang sabi niya na, ako'y paparoon sa aking Ama.
upang ipaghanda ko kayo ng matitirahan. Pagkatapos na ipaghandaan ko kayo ng matitirahan, sabi ng Balik Diyos, ako. ako'y babalik at kukunin ko kayo. Dahil ang gusto ng Panginoon, kung saan man siya, naroroon tayo. Amen? Yung sa akin, magbibigay sa atin ng encouragement sa mga panahon na ito. Dumating man yung mga panahon na ang ating paglilingkod ay ups and down. Normal yan sa tao. Normal yan sa tao. Pag may mga panahon na manghihina tayo, pati yung ating spiritual na pamumuhay, paglilingkod sa Diyos, sasama yan na manghihina. Pero huwag nating alalahanin, mga kapatid, mga minamahal, na kapatid sa lugar na to, huwag nating kalilimutan. Diyos ang tapat na tumawag at handang sakluluhan tayo sa lahat ng mga bagay. Ups and down, patuloy ka pa rin. Lakad ka pa rin. Si Pastora nga eh. Ang laking testimony sa buhay ko. Minsan kasi, dahil sa aking kainaan, minsan kasi, binibigay ng kaaway na napakinggan kaya kasi may pinag-aralan mga yan. Pero sabi ko, ang lakas-lakas ng katawan ko, ang taba-taba. Tapos naalala ko yung mga panahon, ang kwento ng buhay ng iyong pastora, mahal na pastora, ay gulay na ng mga panahon. Pero niresto ng Panginoon yung kanyang pisikal na kanyuan para maging blessing sa bawat isa sa inyo. Ang sinasabi sa akin ng Panginoon, kung yung taong yon ay ginamit ko, ikaw pa kaya na ang laki-laki ng tiyan mo, laki-laki ng katawan mo, pwede kang gamitin, sabi ng Diyos. Yun yung isang nagbibigay ng lakas sa akin, na kung saan kahit anong mangyari. Kaya naging paborito ko yung sabi ni King David sa chapter 146 verse 1 and 2, nang sabi niya, aking kaluluwa, purihin mo ang iyong Diyos. Paglingkuran mo ang iyong Diyos habang ikaw ay nabubuhay hanggang sa kahuli-hulian ng iyong hininga. Tayo'y tumayong lahat. Yun sana yung bilagay natin sa buhay natin. Amen. Na kaya natin ibigay ang ating mga buhay. Na kaya natin ipangako sa ating Diyos. Na kahit anumang dumating, anumang sitwasyon, hayaan natin yan, lalampas at lalampas pa rin yan sa buhay natin. Amen. At mangangako tayo sa ating Diyos ng buhay. Nahihirapan man ako ngayon, nagkukulang man ako ngayon, may sakit man ako ngayon, Lord, sasabihin ko sa iyo, sa pamagitan ng iyong tulong sa buhay ko, maglilingkod ako. Sa mga pastor, na kapwa ko, sila ninang lahat. Sabihin natin sa Panginoon, paghalit tayo sa mga elders. Hindi lang, lahat ng mga pananampalataya sa ating Diyos. Kayong mga membro, hindi lang basta tinawag kayo para maging membro ng God with us. Tinawag kayo para maging blessing, maging sa mga kaluluwa na nangangailangan ng kaligtasan. Dakilang Diyos, sa oras na ito, napakasarap, Panginoon, alalahanin ang mga ginawa mo at gagawin mo pa sa buhay ng mga mananampalataya. Kasama ang iyong ibang lingkod, Lord God. Sobrang blessed na blessed ang aming spiritual na pamumuhay dahil hindi mo tinignan ang aming mga kahinaan. Kundi gumawa ka ng isang paraan para hindi po kami mawala sa iyong kagustuhan. Para hindi po kami mapalayo, Panginoon, sa buhay na walang hanggan. Dalangin ko, Panginoon, na patuloy na samahan niyo ang aming mga buhay, ang aming mga pamilya. Hindi po kami magiging masaya, Panginoon,
Bagamat ligtas na kami, kung aming mga minamahal sa buhay, ang aming mga pamilya ay mapapahamak pagdating ng panahon. Kaya naman, O Diyos, tulungan mo ang bawat isa, O Diyos, na mananampalataya. Na magamit, Panginoon, ang aming mga buhay bilang daluyan ng kaligtasan sa aming mga pamilya. Sa ministeryong ito, Panginoon, Lord, dalangin ng iyong lingkod, O Diyos, na lahat ng mga tumatayo bilang daluyan ng kaligtasan sa likod ng pulpiting ito, Panginoon, dalangin ko, O Diyos, na patuloy na gamitin mo sila bilang pagpapala, especially, Lord God, sa lugar na to, sa buhay ng mga bata, sa mga tao na nakapaligid sa iglesia ito, Panginoon, dinadalangin namin sila, O Diyos, na naway makita ka nila sa kanilang mga buhay. Na naway maging sa mga pagpapalang material na pinagkaloob mo sa kanila, naway makita nila, Panginoon, na lahat ng mga ito ay nagmumula sa iyo, Diyos. Pagmamahal sa kanila, Panginoon, na doon makikita at marirealize nila, Panginoon, ng mga pagpapalang yan, Panginoon. Walang ibang nagbigay kundi ikaw para na ipakita na mahal mo sila. At magkakaroon sila, Panginoon, at mabubuksan, Panginoon, ang kanilang puso, Diyos, para pasukin ang iyong salita at magkakaroon sila ng tunay na relihiyon, Panginoon, na hindi ang aming relihiyon, Panginoon, ang ilalapit sa kanilang Diyos, kundi ang iyong salita na pwedeng magbago sa kanilang mga buhay, na magkaroon sila ng tunay na relasyon sa iyo, Diyos. Lord, gamitin mo, Panginoon, ang iyong mga lingkod, Diyos, na itinalaga mo sa lugar na ito. Alam namin, Panginoon, na ito na yung panahon, Lord God, para ma-harvest lahat ng mga kaluluwa na nakapaligid sa iglesia nito, sa pamagitan ng mga lingkod mo, sa pamagitan ng iyong salita, sa pamagitan ng mga membro, Panginoon, na dumadalo sa iglesia ito. Dalangin namin, Panginoon, na patuloy, O Diyos, na gamitin mo ang kanilang mga buhay bilang ilaw sa lugar na ito, bilang asin, Panginoon, sa lugar na ito. Marami pong salamat. Ang mga bata, Panginoon, alam namin sa ngayon hindi pa nila naiintindihan, Panginoon, ang mga salita mo, Panginoon, sa kanilang mga buhay. Pero alam namin pagdating ng panahon, habang sila'y patuloy na natuturuan sa mga salita mo, Diyos, sinabi mo sa iyong mga salita, Panginoon, na kung ang bata ay patuloy na maturuan sa aral ng mga Diyos, pagdating ng tamang panahon, kahit sila'y mag-iedad, tatanda sila. Dahil sa magandang asal, magandang itinuturo ng mga lingkod mo, Panginoon, sa kanilang mga buhay, ay kailanman hindi nila pagtatalikuran, kundi paglilingkuran kanila sa pamamagitan ng kanilang mga aral, Panginoon, na natatanggap sa iglesia nito. Marami pong salamat, Lord, kung mayroon man, Panginoon, nangangailangan sa mga membro, Panginoon, ng kalakasan, physically, Lord God, dalangin ng iyong lingkod, Lord, tugunin mo, Panginoon, ang minimiti ng kapatid na ito, Panginoon. Palakasin mo siya, O Diyos. Kung mayroon man nanghihina sa kanyang paglilingkod, Panginoon, dahil sa dami ng naranasan na experience sa buhay na ito, Lord, palakasin mo ang kanyang pananampalataya. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Kung mayroon na nangangailangan, Panginoon, material, Lord God, dahil nagkukulang, Panginoon, ang kanyang araw-araw na pangangailangan, Lord, ikaw ang aming great provider, O God. Pwede mong buksan, Lord God, ang bintana ng mga langit para ibuhos sa mga anak mo, Panginoon, na nangangailangan. Ang araw-araw, Panginoon, na kanilang pangangailangan, sustentuhan mo, Panginoon. Marami pong salamat, dakilang Diyos, sa pagpapala. Higit sa lahat, Lord God, ang iyong salita na laging natatanim sa kanilang mga puso, patuloy na pag-usbungin, Panginoon, sa kanilang mga buhay. At patuloy na mamumunga. At ang bunga niyan, Panginoon, ang makikinabang ang iyong kaharian. Marami pong salamat, dakilang Diyos. Purihin at sambahin ka
Dakilain ka. Lahat ng mga lingkod mo, samahan mo. Tuwing gagamitin mo, Panginoon, sa likod ng pulpitong ito, Amen. magbibigay ka ng mga new revelation, Panginoon, para sa kanilang pagsasalita ng Diyos, para sa kanilang pag-share sa iyong mga salita. At makita lahat ng mga kaluluwa na papasok sa iglesia ito, ang iyong kabutihan ay hindi po magkukulang, ni magbabago sa kanilang mga buhay. Marami pong salamat, dakilang Diyos, binabalik namin lahat ng papuri, pagsamba at pagdakila, dahil ikaw ang karapat-dapat na tumanggap lahat ng papuri sa aming mga buhay, sa ginawa mo, sa mga gagawin mo pa, at sa mga salita mo na napakinggan namin, at mga salita mo na mapapakinggan pa namin, Panginoon, sa paglipas ng mga araw, buwan, taon, habang dinala mo ang iyong gawain sa lugar na ito. Sa lahat ng papuri, pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoon at ng aming dalangin. Amen and amen. Amen.